minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Isyung Pambayan. Pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Welcome po sa programang Isyung Pambayan. At sa ngalan ni Manang Miggy Rigunan, ako muna ang inyong pansamantalang makakasama, Left Narciso. At ngayon, may makakasama pa tayo. Mahusay na musician. Kilalang celebrity sidekick. CPA lawyer, Attorney Nick Langit. Good morning, sir. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Bisperas ng bagong taon. Thank you so much, Alec. And of course, advance Happy New Year sa lahat na nakikinig dito sa programa ng DZRA. Oo, ayan. Pambayan. Yes, at syempre, ang ating unang katanungan, syempre, Yes. Nick, ay Yes. ano ba ang naghihintay? Ano ba ang sinasabi ng kapalaran sa atin para sa 2024? Yeah. Unahin natin sa Pilipinas. Okay. Sa Pilipinas, alam mo, aggressive kasi ang year. Agresibo. Meaning? Ibig sabihin, hindi pa patay-patay. Hindi nagtataga, hindi yung yung mahina, hindi ganoon. Tapos aktibo Okay, ang taon. okay. Yung nga lang may mga tukso kasama yon. Kasi ang planetang Venus naka-direct motion. So ibig sabihin niyan, kaperahan dadating din sa Pilipinas, pati ang sa lahat love. Love is in the air. Oo, pero syempre ang gustong malaman ng ating mga kababayan yung kanilang kabuhayan para sa susunod na taon. Alam mo, maganda itong taon nito for wealth accumulation. Ibig sabihin, yung kaperahan, kayamanan, maganda dahil may oportunidad ang lahat para magkaroon yan. Kasi tapos na tayo sa panahon na nagmamasid tayo eh. Kasi ang Year of the Rabbit, pagmamasid kung paano tayo babangon muli. Ngayon naman, iisipin na natin yung kapakanan natin. Kaya nakatutok tayo sa pansarili natin kung paano tayo aangat. Hindi ibig sabihin na magkakanya-kanya. Iba yung rat year eh. Ito naman, dragon year. Asikasuhin natin yung kaunlaran natin para makatulong sa ating pamilya. Ganun yun. Ayan, sa pangkalahatan yung ekonomiya, kasi yan yung ibinibina ng pamahalaan sa mga biyahe ni Presidente na magbubunga ngayong mararamdaman na sa mga susunod na taon. Magsisimula ba yan ngayong 2024? Alam mo, medyo mabigat pa kasi may problema sa agrikultura. Sa buong mundo yan. Tapos magkaka-El Nino pa tayo. Yes, kasi drought. Because also, ang planetang Mars ay naka-direct motion. So, ibig sabihin yan, mainit ang panahon. Kaya nga aktibo tayo, agresibo. Mars kasi. At yung problema nga ng drought, sa energy din ng taon, yang energy, which is masculine. Ang sabihin yan, mainit talaga. Kaya tamang-tama tumutugma sa sinasabi ng siyensya na may El Nino tayo. So dapat asikasuhin na yung production ng pagkain at saka yung presyo kasi magiging malaking problema yan for the next 2 years kasi wood ang element na yung taon nito. Next year sa 2025 naman, next year wood pa rin. Ayan, ako binabanggit mo ang problema. Si Pangulong Bongbong Marcos, kumusta ba ang kanyang meron ba siyang malaking hamon nakakaharapin sa kanyang liderato? May nakikita ka bang gano'n? Sige, go! Yung no holds barred, yes, malaki magiging hamon. Although ang maganda nito kasi Year of the Rooster siya. So maganda, excellent ang mga roosters ngayong taon na ito. Yung nga lang malaking hamon kasi sana hindi matulig sa or mapunta sa alanganin si dating Pangulong Duterte. Kasi siya ay isa ring rooster. So excellent silang pareho. Magka-clash ang dalawang excellent. Nako. So may hamon. Yes. Nako, aabangan yan. Ayan. At syempre, nako Nick, yung ating mga kababayan ay nakaabang sa kanilang kapalaran. Correct. Pwede ba nating isa-isa? Ano ba? Mag-ano ba tayo? Mag-Chinese animal signs or zodiac signs? Both. Kasi may counterpart. Akala ng mga tao magkaiba yung dalawa. Okay. Pero actually, pareho lang sila. Kasi I checked both the Eastern or Chinese astrology, pati yung Western. Parehong sinasabi. Always yan. You're looking at the same thing from two perspectives. Parang, kunyari, may baso. Hawak mo yung baso, di ba? May sulat dito sa side nito, pero sa side mo wala, di ba? So, sabi ko, describe mo yung baso. Sasabihin mo ganyan, malinis siya, ganyan. Pero pag ako magde-describe, so hindi may nakasulat dito. So hindi tayo magkakasundo, di ba? Pero actually, we're looking at the same thing. Yan. Ayan, parang halimbawa ako, Year of the Dog and Libra. Pero mamaya na ako. Ayan, para general muna ha. Yes. Siyempre off-air yung sa akin, kayo talaga. Yes, oo. Unahin natin yung iba, Nick. Yes. Saan tayo magsisimula? Gusto mo yung according to the
I-Western. Sige, So sige. Aries, the Okay. first of the Aries. zodiac signs, no. Ang Aries yung mga pinanganak ng March to April March 20 March something 21 to to April 19. Yes. Sa totoo lang nagbabago-bago yung dates because okay. yes, because alam nyo titilt ang axis natin So yung direction nag-iiba yung specific na date. So anyway, generally yon sinabi mo. So ang mga Aries, counterpart niyan yung mga Dragon, ano? It's a very good year, okay, for them kasi they will be starting something new, okay? Ang problema rito, mag-ingat sila from second half of the year. Ibig sabihin from July to December. Kakailanganin nila na pagalingin something about themselves, pagpapagaling lunas. Okay, yun ang para sa mga Aries. Okay, ayan. Taurus, Taurus, yes. April 20 to May 20. Yes. Alam mo, the next Mercury retrograde, kasi matatapos na yung Mercury retrograde sa January 2. Okay. Ang susunod niyan is April. Ang tatamaan will be the Taurus. So, ingat sa pagbiyahe, at saka pagpirma ng kontrata. And then, pagdating ng September to December, ang mga Taurus, makakaranas sila ng pagbabago pagdating sa love life at saka sa kaperahan. Ayan, sige, Gemini. Gemini. Ang mga Gemini naman, or yung counterpart horse, ano, sila naman ay mag-iingat sila from October to December. Maraming planong malalaki ang magaganap at marami rin silang matutunan na leksyon. Okay. Ayan, Cancer. Yes, ang mga Cancer or yung equivalent niya na sheep, sila naman ay dapat mag-ingat sa December kasi mainitin ang ulo ng mga tao Yes, this goes for everyone. Kasi nga, aktibo tayo Ayaw natin ng papatay-patay. So, iinit ang ulo. Lalo na yung mga Cancer pagdating ng December. Ayan. At kumusta naman ang mga Leo? Okay, ang mga Leo, okay din sila kasi fire sila. Ang element kasi ng fire is kasundo ng wood. Wood year kasi tayo sa 2024. Starting February 10 yan, ano? Ang mga Leo naman, mag-ingat sila sa month of August, biyahe at saka pagpirma ng kontrata kung pwedeng iwasan. Tapos sa December, ingat din sila kasi yung kanilang temper. Init na naman ang ulo. Kapag sinasabi mong ganyan, Nick, na iwas sila sa mga month na to, pero after naman ng month na yon, okay na or before? Yes, tama. Ayan, sige, Virgo. Virgo yung counterpart ng mga rooster, ano? Sila yung excellent this year. Okay? Ingat lang sila ulit sa pagbabiyahe sa August kasi tumatapat sa Leo and Virgo Tapos everything na nakatago malalantad. Yes. Naku, may mga aabangan pala dito. Di ba ang pangulo natin Virgo? So ingat din kasi may mga malalantad. Naku, may mga ganyan pala. Ayan, puputulin muna kita dyan dahil Libra na ang susunod. Siyempre Libra ako, di ba? Ayan, magpapasok muna tayo ng DZRH Rewind. Ayan, nasa Libra na tayo. Pero may kabubukas lang ng kanyang TV o radyo. Hindi daw niya narinig, Virgo siya. Sige, pagbigyan natin. Pero bago ho yan dun sa mga nakatutok sa atin ngayong umaga, pwede kayong magpadala ng inyong pangalan at birthday. Dapat complete yung date ng birthday at pumili ng numero mula 1 to 20. Ayan. At babasahin natin ang inyong kapalaran. Okay, balikan ulit natin. Nick, Virgo daw ulit. Okay. Ang mga Virgo, okay ba? Naka-on ako? Okay. Ang mga Virgo kasi are sila excellent sila. Okay, ingat lang sila kasi sa August yung pagbabiyahe at saka yung kontrata. Tapos ang isa pa, lalabas sa mga lihim mabubunyag. Yun ang mga Virgo. Ayan, sige, Libra na tayo. Libra. Medyo binulong ko kasi Libra. Libra, game. Yes. Ang mga Libra naman, uneventful yung taon. Ibig sabihin, wala masyadong ganap. Kumbaga, sakto lang. Sakto lang. Pero, mag-iingat din sila kasi, sila yung kalusugan. Okay? At saka, yung retrogrades at saka yung mga eclipse na magaganap this year, affected talaga ang mga Libra. Okay. Ayan, sige, Scorpio. Ang mga Scorpio, ganun din sakto lang sila. Yun nga lang, lilipat na kasi ang planet na Pluto sa constellation ng Aquarius. At ibig sabihin yan, mararamdaman ng mga Scorpio yung lakas nila at saka yung sigla para sa mga pagbabago. Lalo na pag ito ay may kinalaman sa mga tao sa kapaligiran.
ano na tayo? Sagittarius. Sagittarius. Ang mga Sagittarius, mag-iingat kayo sa November at saka December. Again, dahil sa Mercury retrograde na magaganap sa konstelasyon na yon. So yung mga kontrata at saka yung mga pagbabiyahe, medyo ingat. Ayan. Capricorn. Capricorn, siguro isunod rin natin kasi pareho sila ng Aquarius eh. Okay. Capricorn at saka Aquarius, mag-iingat sila from May, yung month of May hanggang October. Okay? Lalo na kasi may mga revelasyon eh. Yung mga lihim, lilitaw yan. Ang daming mga mabubulgar na mga lihim Yes, marami. Ayan. Pisces. Okay, sila mga Pisces naman, sila, okay, mga rabbit, sila ingat from June to December. Lalo na sa trabaho. Sila mararamdaman nila talaga yung karma, no? Kasi karma is not necessarily malas. Okay. Maling pananaw yon. Karma pwedeng good, mabuti ang karma mo, pwedeng ganon. So, yung karma mararamdaman nila yan at haharapin nila yung realidad. Ayan narinig nyo na. Eto naman, puntahan naman natin kasi sabi ko kanina, nagsuot ako ng ganitong kulay kasi sabi ito yung swerte. At sabi ko pa nga, hindi ko nahuhubarin kasi isa lang to. Pero, Nick, tama ba? May iba pang lucky color. Yes. Actually, yung peach na sinasabi is a very wrong. Maling kulay yan. So, pwede ko pa Ine-emphasize hubarin. Yes. Nagbagong isip. Yes. Kasi nga, di ba, binanggit natin kanina, aktibo ang taon. Bakit ka magsusuot ng malamya? Malamyang kulay. Okay? Peach is malamya. So, kukontrahin mo yung takbo ng panahon. Mapapag-iwanan ka. So, huwag ka magsusuot ng peach. Yan ay pinopromote lang naman ng Pantone na nagpo-promote din ng tinta o kaya ng tela. So negosyo yan, hindi yan totoo. Kasi kalaban yan nung sinasabi ng numerology, pati yung color magic, pati yung Western and Eastern astrology. So 5 ang kulay ng taon. Okay. Ano yung 5 na yan? Meron tayong mga kulay, may ipapakita ba natin? Or di na? Diretso na? Yan. Okay. Yan. Ayan na. May mga kulay tayo yan. Unang-una, green yan, pero iba't ibang shades ng emerald green. Okay. Parang yung suot ko na pendant to, di ba? Okay. Iba't ibang shades. Depende kasi sa kulay ng balat mo o kaya kung anong imamatch mo sa kanya. Basta pasok dyan sa green na yan. Emerald green. Emerald green. Tapos, ang sumunod is, hindi lang basta red. Kung hindi yung parang orange red, vermilion red ang tawag dyan. So, iba't ibang shades din yan. Okay. Sa bagay, ang red laging talaga, no? Except last year. Mabigat last year. Kaya nga natalo si Michelle Diaz sa Miss Universe kasi ang kanyang swimwear is red. Red. Don't wear that. Okay. Okay. Yan. Ano off-white. Khaki o beige. Kala ko Hindi white. talaga. Off-white. Off-white. Oo. Beige, khaki. Yan. Parang kulay ng buhangin. Yan. Okay. Next. Yan. Parang blue pero kulay ng dagat. Turquoise blue. Parang blue-green. Turquoise. Yan din ang kulay. And the last will be yung yellow, pero mustard yellow. Hindi basta-basta dilaw, mustard yellow. May ibig sabihin yan kasi pag tinitingnan ng Batsy chart, malalaman mo na may mga numero na nagko-correspond sa kulay. Pag tinignan mo naman ang color vibrations based naman sa Western astrology, yan talaga ang mga kulay. Kasi nga ang elements ng taong 2024 na tumutugma rin sa Chinese astrology are earth, lupa, kahoy, wood, at saka tubig, water. So lahat ng kulay na yan may kinalaman sa mga elements na yun. So yan ang dapat na susundin mo. Ngayon, pwede kang mag-mix match. Hindi ibig sabihin lahat ng kulay na yan susundin mo. Depende sa mood. Pili lang. Pipili ka lang. Depende sa mood, sa activity mo, or kung ano man ang iyong gagawin. At pati din sa zodiac sign mo. May vlog ako tungkol dyan At inisa-isa ko lahat ng 12 animal signs, lahat ng 12 zodiac signs, kung ano yung kulay na babagay sa inyo. Kasi hindi lahat yan pwede sa iyo. Pero para safe, look at them. Kasi may mga iba na hindi bagay sa kulay ng balat nila. Bakit mo ipipilit, di ba? May mga iba naman, kasi pupirma ka ng kontrata, so pera yon. Mas maganda yung green kasi pera is about it. Don't wear red kasi mag-aaway kayo ng kliyente mo. So, merong pipili ka na lang kung ano yung babagay. Pero definitely, wag black, wag white. Pero itong mga kulay na ito, kailangan isuot? O pwede bang, halimbawa, i-apply ko sa gamit ko or sa yes, very good. Gamit sa bahay? Yes, very good ang question mo kasi you can use that anywhere. Sa damit, sa bagay, sa gamit, sa pinta ng kulay ng bahay mo. Pati yung pipiliin mo mga decorations, pwede yan.
At saka sa pagpasok ng bagong taon, hindi naman kinakailangan na lahat ng kulay na yan susutin mo. Pwede yung usual na red because red is about vibrance eh. So susundan mo yung Mars in direct motion sa Western astrology, pati yung sa Eastern or Chinese astrology. Okay. Ayan, at syempre, marami na ang mga nagpadala ng kanilang mga ano. Sige, random na lang ha. Sige, medyo marami-rami. Si Helen Ladica. Helen Candelario Ladica, July 12, 1967. Ay, hindi siya pumili ng number. Ako na lang pipili ng number para sa kanya. 1. Sige. So, sheep siya. Tapos, July, ano siya? 20? July 12. 12. 1967. Okay, so Cancer sheep. Okay. So, pagka, yung binanggit natin kanina, so, balikan nila para tingnan nila kung ano yung for the Cancerians, okay? Tapos, equivalent din ng sheep. So, puntahan niyo yung Vilag ko. So, number 1, ito yung kanyang card, ano? Ang mga sheep kasi, sakto lang. Kasi itong 2023, maganda para sa mga sheep eh. So, tuloy-tuloy lang yan, okay? Hintay siya sa 2026 kasi excellent year yun sa kanya. Oo. Kasi hindi naman tayo lagi nasa taas eh. Life is a cycle eh. So, pwede kang nasa taas, pwede kang sa baba. Makakaranas siya ng something na exciting ngayong taon na ito. Pero wag kang basta lulundag or papasok kung ano man yon. So pagmasdan mo muna, aralin mo maigi, wag kang basta-basta ano. Ito yung card na nabunot for her. Okay. Ayan. Okay. Ito si Arceli Marlang. Ako si Arceli Gorospe Marlang. Ang birthday ko ay 12/30/57. Hindi rin siya pumili ng number. Ako na lang. 57? 57? 57. Okay. Oo nga ba? Bakit ganon? 12/30? Siguro December age, 30. Age siguro yung 50. Bakit? 1957? Baka Ganun ba yun? 1957. Okay. Siguro, Oo nga, malabo. Wait, baka iba yung number niya. Oo. Ay, di, 1 to 20. Kailangan ba may year ng birthday? Yes, yes, kasi sa Chinese. Sige. Pero baka ano yan, kasi we said, di ba, 1 to 20 lang ang pipiliin na number. So, baka 1957. Oo, 1957. So, wala siyang binanggit na number. Ako na rin ang pipili. Sige. Number 20. Kasi 20, 1, okay. dulo, at sige. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kasi kanina yung ano eh. Okay, alright. Siya ay isang rooster, tapos siya rin ay Capricorn. Kasi December 30, di ba? December 30. Capricorn, rooster. Oh, excellent siya this year. Kasi this 2024 Dragon Year, ang excellent ay ang mga roosters. Ang mga susunod na, yung tinatawag kong very good, ano, para madaling maunawaan ng mga nakikinig at nanonood sa atin, ay ang mga monkey at saka rat. Okay? Pero ang medyo mabigat, yung mismong dragon at saka ang mga dogs. Bakit ganon? Year of the Dragon nga. Kasi maling pananaw yan eh. Kinakalat ng mga baklitang scriptwriters eh. Ang dami kasi eme-eme na mali-mali naman, hula-hula lang sila, nanloloko. Huwag tayong ganon. Ito katotohanan, kasi research dito eh. Inaral ko talaga to eh. So yung mga dogs at saka mga dragons, mabigat. Hindi ko sinasabing malas, walang ganon eh. So, mararamdaman nila na maraming balakid, maraming hamon, maraming pipigil, pero kailangan malaktawan nila. So para dito kay tong rooster na ito na Capricorn, rebel card. Ibig sabihin gusto niya makawala. So makakaranas siya ng parang pagod na siya sa nangyari for the last year kasi kalaban niya ang last year eh. Okay? So ngayon talagang babangon siya at lalakas siya, sisigla. Yan. Ayan, si Nancy Yasa. February 6 po ako, 1964. Ano po ang aking kapalaran sa 2024? Naku, Nancy, hindi ka rin pumili ng number mo. Number 12. Okay. Sige. Kasi, alam mo, yung mga pinanganak ng January or February, okay, hindi tayo sure kung sila ay dragon or sila ay Year of the Rabbit. Kasi, ang sinusunod kasi ng Chinese astrology is yung lunar year, which will begin sa first new moon. Okay. Ang new moon kasi ng December will cover pati yung January. So, kung siya ay February, medyo magre-research pa tayo dyan. So, I'll just give insights kung sakaling siya ay ox o kung sakaling siya ay dragon. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ano? 12. Okay. Para sa kanya, kung siya man ay ox, okay? Or kung ox, sakto lang yung taon.
Kung siya naman ay dragon, medyo mahihirapan. Ang lumalabas sa card niya, meron siyang haharapin na matagal na niya parang hindi pinapansin. Yung parang tinatago niya. Oo. So, lalabas at lalabas yon. Medyo may luha. Naku. Ayan yung card niya. Ay, oo nga. Di bale, baka kaya naman niyang labanan. Yes. Positive, ayan. Ang dami ng ang daming mensahe. Pero ilimit lang natin kasi nakakapagod din magbasa sa kanila. Ayan, sige, okay. Sumisenyas muna si Het. Magko-commercial muna kami pero magbabalik pa ang isyong pambayan. Ang ating oras, alas 8:47 ng umaga. Okay, ayan. Ano ba? Ano na ba to, Het? Mamaya after ng program. Ayan, anyway. Pwede daw. Sige, go. Yan na. Wag daw banggitin ang pangalan, may Sige. May padalang papel. Oo. Okay. Yung isa. Okay, Tiger yung isa. Si Aries Tiger, no? Si Aries Tiger, Aries is talagang okay siya, di ba? This year, binanggit natin yung unang-una, zodiac sign, ano? As a Tiger, okay din kasi kasundo ng Tiger and Dragon. These are the two strongest animal signs pagdating sa Chinese astrology. Number 7 ang kanyang napili. Magiging siya, in control ngayon ng mga kaganapan sa buhay niya. Mas maaayos niya kasi kumbaga last year medyo sabog-sabog, kalat-kalat. Ngayon mas maaayos niya. It goes also for yung thinking kung paano siya mag-isip. Mas clear, mas malinaw ang kapag-iisip. So ito ay para sa Aries Tiger. And then yung para naman sa Taurus Taurus Snake, no? Taurus Snake. Sila number 8 naman ang pinili niya. Taurus kaperahan, 'di ba? And changes sa love life din, 'di ba? Later on, ano? Ang number 8 niya is again, tumutugma, change din. 'Di ba sabi ko changes, 'di ba? And new beginning, number 10. Sa numerology kasi that's 1 plus 0. So that's 1. Something new. So may pagbabago, kasama pa yung changes. Love life and kaperahan. Mukhang maganda ang aabangan kung kanino man yan, Het, na mga iniabot mong papel. Okay, ayan. Sige, pasadahan natin yung ilan pa dito. May oras pa naman tayo. Yes. Si Day Francia, January 12, 1978. Ang napili niyang numero ay 18. January 12? 1978. 1978. Okay. So horse siya, tapos Capricorn horse. Okay. Ang mga Capricorns kasi are okay naman, ano? So sakto lang sila. Ang horse pataas. Ibig sabihin paano na sila pa okay, mas okay na sila. Kaya lang ang mga horse, talagang excellent sila sa 2027. 2027 kasi kasundo nila ang sheep year Okay. Ngayon, ang number niya pala na napili. Nasaan ako? 18. 18. Ako, mahaba-haba. 16, 17, 18. Okay. Para sa kanya, panahon na. Yung hinihintay niya. Panahon na, oo. Yung nga lang, wag niyang ibulgar agad. Parang sikreto muna. Ito patience card. Maun siya So ito. Patience card. Okay. Ayan. Okay. Pili tayo si William Manalo, December 20, 1966. Wala siyang numero. Number 2 na lang. Okay, 2. Sige. Siya ay nasa cusp kasi December 20 December 20. Nasa cusp siya. Ibig sabihin, nasa gitna siya ng dalawang zodiac signs. Winter solstice pa yon. So, gitna siya ng Sagittarius and Capricorn. Again, sinabi nga natin ang mga Capricorn, sakto lang. Ang pagiging Sagittarius niya, mas mag-i-improve compared to this year, 2023. Sa 2024, mas mag-i-improve. Tapos, anong year niya? 19? Nasaan na? 1966. Okay. So, horse year. Okay. Yung horse, parang yung kanina, yung binanggit natin, ang horse will be okay lang kasi kasundo naman niya ang dragon year, pero ang excellent year niya will come pa sa 2027, di ba? Tagal-tagal pa. And then, ang card niya, number 7, lumalabas dito. It's a time for soul searching. Okay. So,
alamin niya kung ano ba talaga gusto niya sa buhay niya. Kasi parang nakikita niya kasi sa ibang tao yung mga depekto niya. So, katangian niya, tingnan niya, wag niya i-compare ang sarili niya sa iba. Projections Okay. Yeah. Ayan, sige. Ito ang ating suki, si Josa ng Davao. Aha! Wala siya napiling numero, pero sabi niya, March 6, 1962, Pisces. Sige, akong pipili ng number 5. 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Anong year niya? 1962. 62. Okay. Tiger, Pisces. Yes. Tiger, Pisces. Okay. As a Pisces, yung nga sabi ko, di ba, ang mga Pisces magkakaroon ng change lalo na sa love life, ganyan. Tapos mararamdaman nila talaga yung karma at saka yung realidad. Tapos as a Tiger, well, kasundo nga yan ng Dragon Year, di ba? So, mabubuhayan sila ng kalooban compared to the Tiger Year. Mabigat ang Tiger Year sa kanya eh. Tapos ang number niya is, di ba, 5, di ba? Okay, lumalabas dito, the number 6, don't aim for perfection kasi gusto niya talaga perfecto lahat eh. Hindi pwede. Pero matutuwa siya kasi yung mga gusto niyang magyari ay matutupad naman. Hindi nga lang yung 100%, pero at least ma-achieve mo. Lover's card. Wow, ayan. Maganda ang basa sa iyo, Josa. Ayan, ito si number 18 ang napili niya. July 23, 1978, si Aubrey Yap. 8, 9, 10. Anong number ulit? 20? 18. 18. Okay, ito. Sige. So, panahon na. Okay, ang card niya, no? Pero anong sign niya ulit? January? July 23. Okay. Again, nasa cusp na naman siya ng Leo at saka Cancer. Ang year niya, 1978. 78. Okay. So, 78 is horse year. Okay. So, horse, tapos ano pa siya? Ano ulit yung niya? Month? July. Nasa cusp ng Leo at saka Cancer, no? Kasi hindi ko memorize eh. Hindi ko tinatandaan sa dami ba naman, ano? So, Cancer and Leo, nasa gitna siya. So, for a Cancer, sakto lang. For a Leo, temper. Ingat sa temper, lalo na pagdating ng December, no? Tapos, horse pa rin siya, di ba? 1978. So, kasundo naman ang Dragon Year. Panahon na, nakalagay doon sa card niya eh. So, magbubunga kung ano yung pinaghirapan. Ayan. Okay, ayan. Maraming salamat ho sa mga pasensya na masyadong marami. So, random lang talaga yung mga pinili natin. Ha? Anyways, pwede ka naman magbigay ng tip para doon sa mga ibang hindi natin nabasa eksakto yung kanila ano ba yung sasalubong tayo sa bagong taon mamaya? Ano ba yung dapat meron ka sa bulsa? Ano ba yung dapat meron ka sa damit? Ayan, para swertehin. Actually, 'di ba, sabi ko nga, wala namang talagang swerte or malas. Walang ganyan. Yan ay kalokohan ng mga baklitang scriptwriters. Okay. Tayo kasi ang gagawa ng buhay natin eh. So, kahit na simple lang ang handa mo, okay lang yan. Nakagawian na lang natin yung tradisyon na may mga malalagkit, na kinakain, okay, bilog-bilog na prutas, kasi sinisimbolo niyan ang pera. Kumbaga, ang nangyayari dito kasi, you are manifesting it kasi ang gumagana yung psychic consciousness mo. You want to attract wealth, kaya ka nagsusunod. Pero you don't need it. Hindi ka kailangan gumastos. Yung sinasabing huwag kakain ng manok, bakit ka hindi kakain ng manok? Kung yun lang ang pwede sa'yo di ba? Magugutom ka. So, kailangan talaga kumain ka kung ano yung kaya ng handa mo, kaya mong ihanda. Hindi totoo yung isang kaya, isang tuka. Kasi nung panahon noon, agricultural country tayo, di ba? Pag kinain mo kagad yung manok sa start ng taon, edi wala nang mangingitlog. Gutom kayo, kaya hindi kinakain ng manok. Yun pala siya. Pwede ka rin kumain ng isda. In fact, maganda nga yung isda, healthy pa yon. So, pwede yon. So, kahit na anong ihanda mo, okay. Ngayon, yung mga ilalagay mo sa mga katawan mo, kahit ano rin pwede. Kahit anong isuot mo, hindi kailangan maglalagay ka ng kalokohan yun. Halimbawa, ako naniniwala ako na nag-a-attract ako ng love. Nako, heart yung sinuot ko. Wala yun. Pwede ba yun? Walang effect yun na kalokohan nga ng mga baklitang scriptwriters. So, hindi kailangan. Kasi nga, magsuot ka kung yung comfortable ka. Pero kung gusto mo naman at nakagawian mo na at sa tingin mo, na-feel mo, kasi meron tayong psychic abilities, lahat tayo, iba't ibang antas lang. Pwede ka magsuot naman ng kulay pula. Basta ang iiwasan mo lang next year ay yung black lahat or white lahat. Okay? Pwede ka mag-mix match. Okay?
Ayan, ako may pahabol bilang ikaw ay isang celebrity psychic. Dahil ngayong taon nga, ayan, binalita natin na hiwalayan. Ano daw ba ang mga aabangan naman? Kumusta naman ang showbiz sa 2024? Okay, magandang tanong, ano? Exciting yan. Kasi unlike 2023, kasi nga ang Venus naka-retrograde, kaya ang daming hiwalayan, di ba? Ang 2024, Venus naka-direct na opposite naman. So, ibig sabihin, love is in the air. So, ito ang panahon na magandang magpakasal, maganda ring magkaroon ng anak, okay? Maganda ring mag-start ng relasyon. Pero pipiliin mo rin yung petsa. Hindi lang basta-basta. Oo, may mga petsa na mas maganda at saka meron iba na may mga balakid. So, kung gusto mo talagang swak na swak, edi pipiliin mo yung eksaktong petsa, di ba? Sa showbiz, so, hindi na magkakabalikan yung mga inaasahan niyo magbabalikan. Wala na yun. Tapos na yan. Saka matagal ko na sinabi yan na hindi talaga magkakatugma ang kanilang mga zodiac and animal signs Pero merong isang posibleng magbalikan, okay? So, abangan natin kasi marami yun. Oo, marami. Pero sa showbiz din, merong ang mga pagpapanaw, mga super sikat. Oo, super sikat, may papanaw. Pero hindi ito magdadala ng lungkot kung hindi matutuwa rin kasi yung mga sinimulan, aakuin ng mga susunod sa kanya. Ibig sabihin, yung paninindigan, okay, magbabago sa mga sistema, itutuloy. Yun ang maganda naman doon. Ayan, okay. Attorney, saan ka daw ba? Sumasagot ka ba sa yung social media pages? Ayan. Pag feel ko, sige. Yes naman, oo. Ayan. Pero, saan kanila pwedeng abangan? Okay. Meron akong regular channel sa YouTube, no, yung Nixtradamus. Ang dami ko ng vlogs doon tungkol dito. So, panoorin nyo, balikan nyo. Tapos, pwede naman mag-email din kayo dun sa ariel1996mermaid@gmail.com. Okay? So, pwede yun. O kaya sa social media ko, hanapin nyo lang yung Nixtradamus. Okay. Maraming salamat and Happy New Year! Happy New Year, Annette, and of course, Happy New Year sa lahat. Maraming salamat po. Ayan, si Ate Ningit Nangit at ating makasama ngayong mahaba-habang oras. Siguro naman ay may mga napulot kayong babaunin sa 2024. At syempre,